So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pasensya na nga mga minamahal kung medyo na-late po ang last vlog natin sa kada gabi. Inabutan na po tayo ng alas 10. Gawa nga po ng nag-brand out dito sa amin at ngayon pa lamang po nagkaroon ng ilaw. So, by the way, ito, sige, pag-usapan natin. Ang nangyari kasi, merong video na sinend sa akin. Ipakita ko na lang yung picture, ako na lang magpaliwanag sa inyo. So, meron pong naganap na Christmas party doon sa Davao. So, nagsalita itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Akala ko naman mga minamahal, yung sasabihin niya is yung positive. Kaso, isa lang yung napansin ko. Maagang nangangampanya itong si former President Duterte at maaga din pong nanunumbat at nagmamakaawa sa mga kapitanes ng Davao. Well, yung pagmamakaawa, given na siguro yun. Kasi mga minamahal, doon pa nga lang sa mga mayorya, sa mga alkalde, walang nais magpaindurso kay Vice President Sara Duterte. Sinusuka po ng mga alkalde itong si VP Sara. Tapos beside, meron din pong lawyers ng Mindanao na sumama po sa mga priest na nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, talagang mapapansin natin na parang nabubura na nga yung political career ng mga Duterte, yung mapa ng political career nila sa Davao. So, ngayon, si Digong, kailangan ding kumilos. Siyempre, tumatakbo din siya bilang alkalde ng kanilang lungsod. Well, alam naman natin na sinunod lang naman talaga ni former President Duterte yung advice ni Panelo na tumakbo ka bilang alkalde. Pero yung totoo dyan mga minamahal, kaya naman talaga tumakbo si former President Duterte bilang alkalde kasi alam niyang matatalo si Baste. So ngayon, ang ginawa nila, diversionary tactics, hindi pala, taktika talaga. Pag manalo si Digong, magre-resign din yan, ipapalusot niya, matanda na ako, hindi ko na kaya. Tapos, ang vice mayorya niya ay si Baste, gagawin niyang mayor, magto-turnover yun. Yun yung totoo dyan, pustahan tayo mga minamahal, pagdating ng election, abutan lang yan kahit mga isang taon or 6 na buwan lang, magpapalitan ng pwesto yung dalawang yan. By the way, mga minamahal, ito, pag-usapan natin itong Christmas party na naganap nga po diyan sa Davao. Ako nahiwagaan lang ako sa mga word of honor ko, no, na binibitawan ni former President Duterte dito. Una niyang sinabi na pakatandaan nyo, mga taga Davao, nakakapaglakad kayo ng kahit 10 oras ng gabi dahil wala na daw pong mga adik. Yan yung sabi ni former President Duterte. So doon pa lang mayroong halong panunumbat. Hindi nyo ba napapansin na parang gusto niya sabihin na ako yung nagpawala ng mga adik dito. Nakakapaglakad kayo ng 10 oras ng gabi. Yeah? Oh, panunumbat yon. Paano hindi mawawala yung mga dyan? Kahit naman walang kasalanan, ginaganon ninyo. Pangalawa, sinabi niya, mababa yung crime rate ng Davao. Kaya nabansagan na safe place. Paano hindi magiging safe place? According kay Torre, di ba? Ano yung sabi? May logbook na ginudi-gudi ninyo. Merong isang totoong logbook na totoo talaga yung mga krimen doon. Tapos merong isa na pinaplansya na ninyo. Tapos yun yung sinasubmit nyo doon sa region. Kaya nabansagan na yung Davao, yung pinaka-safe na place sa buong Pilipinas. One of the safe place, ng bansang Pilipinas. Yan yung sabi ni former President Duterte kasi yan yung bansag sa kanila. So nakikita nyo naman na itong si Digong ay mayroon pong ginagawa na namang kaisipan, itinatatak na kaisipan sa mga taga Davao na kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nakakapaglakad ng 10 oras ng gabi. Yeah? Walang krimen, mababa yung krimen ng Davao. So nandoon yung kanyang panunumbat. Sinusumbatan niya na dapat kami yung iboto ninyo kasi kung hindi kami, baka maibalik ulit yung droga dyan sa Davao. Yeah?
Bukod sa panunumbat mga minamahal, nandyan na din po yung pagmamakaawa niya sa mga kapitanes. Kasi hindi naman siya magsasalita ng ganyan na yung nagbubuhat ng sarili niyang bangko. Imposible namang magbuhat yan ng sarili niyang bangko mga minamahal nang wala talaga siyang target audience dyan. Nagbubuhat siya ng sarili niyang bangko kasi gusto niyang manalo siya. Kaya nagmamakaawa na siya sa mga kapitanes. Kaya kagaya nga ng sabi ko sa inyo, si Sara sinusuka na ng mga alkalde. Pansinin nyo, di ba? Sinusuka po ng mga alkalde itong si Sara Duterte. Walang gustong magpa-endorso sa kanya. Pinakita ko na yun yung article sa inyo nung nakaraang linggo. Pangalawa naman, yung third impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte, mayroon pong involve ng mga taga Mindanao. So meaning nun, hindi talaga solid yung Mindanao kay Vice President Sara Duterte. Kung kahit mapapansin ninyo, ay kung solid to, dapat walang mga taga Mindanao na ready to fight back laban dito kay Sara Duterte patungkol sa impeachment. Kaso meron pong mga taga Mindanao, Mindanao's lawyer yun mga minamahal, ang nag-file, isa sa 7 sa mga nag-file sa pang third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, hindi talaga solido. So, ngayon, ang ginagawa ni former President Duterte, dyan nakikita nyo naman sa Pasko Mustahan 2024, sa madaling sabi, Christmas party, nagmamakaawa itong si Digong. Kasi mga minamahal, nakikita ninyo, yung kalaban nilang Nograles, umaangat sa survey Kumbaga, kung i-describe ng mga article itong si Duterte, pakupas na yung liwanag. 'Di ba? Yan yung describe sa kanya naman kahit babasahin niyo yung mga article. Yung kanyang political career ay pakupas na sa liwanag. Kumbaga, malapit na pong ma-burnout. Kasi ang tagal niya nang nag-lead tapos lagi na lang yung platform niya, peace and order. Ano yun? Hindi ba nawawala yung addict dyan sa inyo? Kaya nga, nagtataka ako, every time na sinasabi ni Digong, mga minamahal na, dapat pahalagahan ninyo yung war on drugs dito. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakapaglakad ng 10 oras ng gabi. Parang pinapalabas niya, ng kanyang plataforma is war on drugs, hindi matapos-tapos. So, ibig sabihin, madaming tanim na addict dyan sa inyo. Kasi, yan lang palagi yung platform mo. Yan lang palagi mga minamahal, yung binabandera niyang plataforma. Pero yung totoo naman dito, according kay Arturo Las Cañas, kay Arcierto, kay Edgar Matobato, it's just a smoke screen para kitilin yung kanilang mga kukumpetensya sa di umano'y pinagbabawal ng droga. At saka, ito din yung nakakapagtaka di ba kung anti-drugs, bakit kasama si Baste? Si Pulong, si Manscarpio, 'di ba? Sa nakitaan ng House Quad Committee hearing na medyo tagilid. May involvement nga dito sa war on drugs kasi kinanta sila ni Jimmy Guban. Kahit nga din itong si Montulfo naniniwala na itong si Baste Duterte, itong si Paulo Duterte ay involved sa pinagbabawal na gamot. May kinalaman sa drug shipment noong 2018. Naniniwala itong si Montulfo. Ngunit nung panahon ni Digong, nabudol nga lang sila. Ayun yung katotohanan dyan. So, para sa akin, Diyos me naman itong si Digong naman. Wag ganun, wag tayong negative campaign. Si Digong kasi, ang hilig niya sa mga negative campaign, no? Kung ano lang yung ini-insist niya, yun talaga, kahit wala namang basihan, ganun siya. At saka pansin nyo, lahat ng kalaban ni former President Duterte, lahat ini-involve sa droga. Tingnan si Dilima, Jimmy Guban, o si PBBM, o in-involve na sa droga. So, kita na natin yung pattern. Kung gusto nyo magkaroon ng improvement, mga minamahal ang Davao, iboto nyo yung bago naman. Ang tagal na nagsilbi pero peace and order lang yung kanyang platform. Ano yun? 'Di ba? Ang tagal na nagsilbi, peace and order lang yung kanyang plataforma. Hindi ba, wala na bang iba? Yan lang ba yung problema dyan sa inyo? Yung poverty, yung corruption. Kasi lagi na lang peace and order gets ninyo? So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng likes. Kayo, ano yung masasabi nyo sa content natin ngayon? Pahingi lang po ako ng likes, tapos share.
mga minamahal. Tapos subscribe nyo na din itong ating channel para makatulong kayo sa ating algorithm. So anyway, it's me again, si Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.